Spin button. Ang spin button ay ginagamit para magkaroon tayo ng mas maayos na control sa ating cell o di kaya ng ating text box. Madalas, ginagamit natin ang spin button para ilimit ang ating mga users na ilagay ang numeric values sa specified na range nito, gaya ng 1 to 10. Maaari kang mag-increment o mag-decrement ng number, time, o di kaya ng date, depende sa amount ng value na gusto mo. Para mag-increment ng value, i-click lang natin ang up arrow button. Para naman mag-decrease ng value, i-click naman ang down arrow button. Ang user ay maaari mag-type directly sa associated na cell or text box. Para mas maintindihan natin, ilagay na po natin ang ating spin button, form control sa ating workbook. Punta lang tayo sa Developer Ribbon tab, Insert at piliin natin ang pang-apat na button, Spin button. Right-click natin ang ating button at piliin ang Format Control. Para sa ating size, protection, properties at alternative text, kung ikaw ay nakapanood ng ating mga previous tutorial, ito ay kaparehas lang halos ng ating ibang buttons. Punta tayo sa Control tab. Dito, pwede ka mag-set ng minimum value at maximum value, incremental change o kung gaano ang pag-increment o decrement ng ating data. At ang pinakahuli ay ang cell link. I-set natin ang ating minimum to 1 at maximum to 20. Tapos, i-link natin sa cell B2. I-copy natin itong button na ito sa mga susunod na cells at palitan lang natin ang cell link. Dito, makikita na natin ang value ay nag-increment at nagde-decrement once i-click natin ang ating spin button. Ngayon, makikita na natin na automatic na nag-adjust ang ating quantity at ng total amount. Ngayon naman, subukan natin ang ating ActiveX control. Punta tayo sa ating Developer Ribbon tab. Insert natin ang spin button. Makikita natin na ang orientation ng ating spin button ay naka-horizontal. In case na gusto mo palitan ang orientation nito, punta lang tayo sa Properties. Hanapin natin ang orientation at dito pwede mo na palitan kung vertical or horizontal.
iset natin ang ating minimum to 1 at maximum value to 10. I-link natin ang ating cell sa cell B2. I-repeat natin ang ating process sa mga susunod na cells. Lagyan na din ng conditional formatting na data bar para mas maging appealing ito. Subukan naman natin itong user form. This time, ang gagamitin naman natin ay ang oras. Mag-insert muna tayo ng ating user form dito. Maglagay tayo ng label, text box, at spin button. Palitan natin ang name ng ating text box ng TB Select Time. Mag-set tayo ng initial value natin ng text box na 6 o'clock AM. Double-click natin ang ating spin button. Ipasok natin sa ating module ang spin up and spin down na events natin. Ilagay na natin ang ating code para magkaroon ng interval na 30 minutes bawat i-click natin ang ating spin button. I-convert natin ang date ng ating value sa ating text box at ipasok natin siya sa ating variable na selected time. I-check natin kung oras ay 12 AM para bumalik siya ng 11:30 ng gabi. Dito, maglagay naman tayo ng ating date add para sa interval na 30 minutes.
I-format natin ang ating oras ng HHMM AM/PM. Ngayon naman, gawin natin ang spin up. Lagyan natin ulit ng value ang ating variable. Check muna natin kung 11:30 na ng gabi para maging 12 AM siya. Else, magdagdag lang tayo ng 30 minutes. Ngayon, makikita na natin na fully working na ang ating spin button.